Morning. So, salamat sa Lord sa magandang umaga na binigay niya sa atin. At salamat sa bawat isa na narito ngayon. Praise the Lord. Okay, kapag galing kami ng anniversary reunion ng aming clan, ng Hembrador po. Nagulat lang ako kasi yung isa doon na na-observe namin, yung special number nila, TikTok na lang, yung ilang segundo. Ako, ganun na ba yung generation ngayon? Pati yung TikTok generation, di ba? Ang iksilang ng special number na ginagawa nila. Parang ilang segundo lang, hindi pa tumagal ng isang minuto. So, iba na talaga yung generation natin. No? Iba na yung kapanahonan natin ngayon. Anyway, good morning. Sino po sa inyo nakaranas na mawalan ng load sa inyong cellphone? Siyempre, sa mga nakaplan, hindi naranasan. Pero yung mga prepaid, di ba? Tayo. So, dumarating yung time na naubusan ka ng load. Tama ba? So, ilang beses nyo po nararanasan yan? Maraming beses. So, mahalaga, di ba? Pagka nawala ka ng load, meron ka dapat source. Kasi ano mo yung cellphone kung walang load? Di ba? Anong paggagamitan mo nun kung walang load? So, dapat alam mo yung yung source. Dapat meron kang pan-load. Dapat meron kang paglalaman doon sa yung cellphone para talaga magamit po. So, ngayong umaga po, pag-usapan natin patuloy yung pagiging source ng Lord sa buhay natin. No? Na siya ang pinagmumulan ng lahat sa buhay natin. No? Yun yung tinatalakay natin for this month of January. No? That God is our source. No? Kasi gusto natin, nag-uumapaw yung buhay natin. Tama ba? Gusto natin, sa taong ito, na maranasan po natin, ang ating mga buhay ay overflowing. No? So, pero kung wala ka sa source, hindi mo alam kung ano yung pangangailangan mo sa source, at paano dadaloy sa buhay mo yon, paano ka aapaw. So, paano ka aapaw. That's why for me, itong buwan na ito ay napakahalaga, kasi nililay down natin, yung pinakamahalaga una, na ang lahat ay nagmumula sa ating Diyos. Siya lang po ang pinagmumulan ng lahat. Sa Kanya nanggagaling lahat. Ang pangangailangan natin sa buhay natin, ang kasapatan natin, at ang pag-apaw na gusto natin na mangyari sa buhay natin. Gusto niyo po ba yon for 2026? Umapaw ang inyong buhay? Ha? Parang ayaw niyo naman? Pakita lang yung katabi mo. Gusto mo ba na umapaw ang buhay mo? Mag-umapaw ang buhay natin. Now, I'll bring you again to a familiar scripture in John chapter 15. John 15. Yan. So, actually, the whole chapter of John 15, ay magandang basahin talaga. When it comes to God as our source, God as our gardener, and we are the branches, at lahat tayo ay nakakonect kay Jesus Christ, as the tree. So, napakahalaga nito para sa atin. Now, if you have your scripture, your Bible, so magbasa muna tayo. Okay lang ba? So anyway, mahaba pa rin yung ating oras. Wala naman tayong special number. So, magbasa tayo sa John chapter 15. Bisa inisip ko mag-TikTok message na rin kaya ako para just few seconds. Parang that's it. That's it, Makuha natin yung message. Anyway, John 15. So let's all read. I am the true vine and my Father is the gardener. Ayan. Si Jesus daw po ang sanga. Ano sa Tagalog yun? The vine. Siya ang puno Sa Tagalog, puno kasi ginamit. Kasi tayo ang sanga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang sanga. So, we are the branches. So, tayo yung mga sanga. Okay. Pag-usapan pa natin yun. Verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. So, tayo yung branch. Tayo yung sanga. Pinuputol daw. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So yung namumunga,
Pinuprune pa, sinasaktan. No, alam naman natin yan, di ba? Binabawasan, nililinis, no? Para sa ganun, lalo pang mamunga. Pero hindi namumunga, pinuputol. Wala nang silbi yun, di ba? Wala nang halaga yun. Verse 3, you are already clean. So, because of the word I have spoken to you. So, that is our position. Kaya tayo ay nakaugtong sa Kanya, no, nakaduktong sa Kanya, kasi tayo ay napatawad na. Di ba? Sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya tayo ngayon ay nakaduktong na sa Kanya. No? Dilinis na tayo ng ating Panginoon. Okay? So, napupurun na tayo in a way. No? Nalilinis na tayo. The next verse, remain in me. So ito na lang kailangan natin gawin. Okay? I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Wow. Pakisabi ulit sa katabi mo, ikaw ay isang sanga. Sabihin, pag yung sanga daw, hindi nakaduktong sa puno, no? Hindi ito mamumunga. Okay? Naisip niyo na ba yun? Na-realize niyo na ba yun na ikaw ay isang sanga? Sabihin, kapag ka ikaw ay walang dumadaloy, di ba, sa buhay mo, walang source, no, sa buhay mo, then matutuyo ka lang. No? Wala kang halaga. No? Wala kang halaga. Every believer is a branch. No? Bawat isa sa atin. Now imagine if we will only realize this, no? Na lahat tayo ay mga sanga. No? Pag hiwalay tayo sa Kanya, walang mangyayari sa buhay natin. No? There is no significant, no, significant purpose, no, sa buhay natin, no? Pag hiwalay tayo sa Diyos. Kaya nga tayo, di ba, nung nakilala natin ang Panginoon uli, nagkaroon ng kahalagaan ng buhay natin. Nagkaroon uli tayo ng layunin sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng buhay. Dumaloy uli yung buhay na yon. Dati tayong hiwalay sa Diyos bilang mga makasalanan, di ba? Hindi natin alam kung anong layunin natin sa buhay. Wala tayong pananaw, no, patungkol sa Diyos. Meron man tayong kagutuman, no, meron naman tayong pagnanais, no, na lumapit sa Diyos, pero hindi natin yon magawa, no, dahil tayo ay hiwalay sa Diyos. Pero nung nakilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, nakabalik tayo doon sa Panginoon, di ba? Nakabalik tayo doon sa puno. No? At inaalagaan tayo ng ating Ama, who is the gardener. No? By the way, that is a picture, no, ng kaharian ng Panginoon. No? Na ang Diyos ay isang hardinero, no? At ang puno, no, ay ang ating Panginoong Jesus, tayo ang mga sanga. No? Ang Ama pa rin ang nag-aalaga sa atin. So, pero kung di mo marirealize yun, no, na ikaw ay isang sanga, nangangailangan ka, no, sa buhay mo, sa Diyos. No? So, hindi mo siya hahanapin. No? Hindi ka magtutuloy. No? Masasayang ang buhay mo. Mahihiwalay ka sa Kanya. No? Mahihiwalay ka sa Kanya. Ang sabi dito, kailangan daw manatili tayo sa Kanya kasi walang makapapamunga sa atin kung hiwalay tayo sa Diyos. No? Kung hiwalay tayo sa Kanya. Diba? Next verse 5. So clearly, sinabi ni Jesus, I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, maliban na lang daw, no, tayo ay nakaduktong sa Kanya, wala po tayong magagawa. Walang halaga ang buhay natin. No? At walang mangyayari sa buhay natin. Okay, so first I want you to realize, no, that you're a branch. No? You are a branch. Kailangan nakaduktong ka. No? Nakaduktong ka. Now, as a branch, no, kailangan dumadalo yung source sa buhay mo. Yung source sa buhay mo. Now, as a branch, no, nangangailangan ka ng nutrients. Nangangailangan ka ng kalakasan. Nangangailangan ka ng mga tamang kaalaman. No? Nangangailangan ka ng mga bagay na ito sa buhay mo, no, para ikaw ay lumakas, mamunga sa buhay mo. You know, as a branch, you know, we need a source. Now today, you know, ilagay natin sa context po natin. If you are not aware,
every person, every people right now, no, merong pinapadaloy sa buhay natin. You know, the reality of AI, you know, the artificial intelligence, no, we are being discipled by algorithm today. May mga generation na to. The source of your life, no, is being replaced by algorithm. What is algorithm? Pag pumunta ka sa social media, kung ano yung nakahiligan mong puntahan, ibibigay yun ang ibibigay sa'yo. Ibibigay ng bibigay sa'yo. Kaya, even one time, no, incidentally, no, you have watched a porn, no, dahil sa commercial, and then, lalaki yun ang lalaki. You will be fed by algorithm. The source now of ng buhay natin, we are being discipled, no, today, no, by AI. By AI. If you are not aware, you are being discipled every day. Pag hawak mo pa lang ng cellphone mo, the source is flowing to you. No? At alam niya, kilala ka niya, no? Alam niya kung ano yung ibibigay sa yung commercial, no? Alam niya kung ano yung interest mo, no? Alam niya kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Then, ibibigay yun palagi sa'yo. Ibibigay yun palagi sa'yo. Iyon ang nagdi-disciple sa bawat isa sa atin ngayon. Now, yung Sunday preaching, no, or Bible study, no, whenever you study the Word of God or through your care group, napakaliit na po yan ang porsyento, no, ng discipleship. Kasi ang napakalaking porsyento ng discipleship, yung source, no, is in our cellphone. Now, if you are not aware, you are the branch. No? Dadaloy, kailangan may dumaloy sa'yo eh. No? Kailangan magkaroon ka ng source eh. No? Kailangan mapuno ka. Now, if you are not aware, kung saan-saan nanggagaling, no, yung pumupuno sa'yo. Ang daming sources today, no, that can fill you up. Okay, that can fill you up. Now, the challenge is to be connected to the right source. Okay, and who is the right source? The right source is our Lord Jesus Christ. That is the challenge today. No? I don't know if kung ibibigay ng AI sa inyo yan, ano? Pero minsan, pag nanood ka ng Christian movie, no, mamaya makita mo ang daming Christian movie. Right? Sino po nakaranas ng ganon? Okay, nag-open ka ng isang scripture or an article, no? And then, makita mo ngayon, naka-feed sa'yo, puro Christian articles, no? Which is also good, no? Maganda yun. Pero, the moment nagkamali ka, the moment na meron ka napanood, no, na advertisement, no? Or promotion, or somebody in your, group of friends, no, nag-post ng ganito. And then napanood mo, may iba yung algorithm. Napansin niyo yun? Why? Because we are being discipled today. We are being fed, no, through this algorithm. No? At surprisingly, when we study the algorithm in China, na-observe niyo ba yun? Awa ko kung nabasa niyo na to, nalaman niyo. You know, in China, they don't allow the algorithm, the bad ones, to their citizenship. Hindi nila pinapayagan na ang mga bata sa kanila mabigyan ng mga maling, no, mapapanood o mababasa sa China. They will stop it. Pero sa Pilipinas, wala. Especially to the third world class country. No? Ang ibinibigay sa atin, yung nakalalason sa atin. No? Kaya pag nakatikim ka ng isang lason, maya-maya puro lason ang dadating sa'yo. That is intentionally. Why? As a nation, they don't want us to rise up. No? Gusto nila nandun lagi tayo sa ilalim. Gusto nila nandun tayo lagi sa pagiging alipin. No? Sunod-sunuran. Now, if you are not aware, our children are being discipled today, through this algorithm, and they are being destroyed. Their values are being confused and destroyed today. Kung hindi ka aware as a parent, bilang magulang, yung anak mo, basurahan na ngayon.
punong-puno ng basura. No? Kaya anong ina-expect mo na lalabas sa isang basurahan? Basura. No? Kasi ang lahat ng kanyang pinapanood, pinakikinggan, basura. No? So kaya, bantayan natin no, yung source natin or source ng mga kalapit natin sa pamilya natin. No? Bantayan po natin. No? Ako mas gusto kong tumambay sa book sale, maghanap ng mga, may libro pa rin hanggang ngayon. No? Baka kala nyo, relic na yung, yung antique na yung, ano, di ba, yung mga books. Meron pa rin hard copy na books. And I still love to look for those books and I still love to read books. No? Kasi yun ho ang hindi na-penetrate, no? Yun po ang hindi nabibigyan ng commercial, ng advertisement. Yun po yung malinis, no, na nababasa mo ng dire-diretso, no, na hindi ka napapakialaman. No. So I encourage you, no, mag-impo kayo ng libro no, kung kaya po ninyo sa inyong bahay. No. Mag-impo kayo ng magagandang libro no, at turuan nyo ang inyong mga anak no, na magbasa ng mga libro, no, na magagandang libro. So para sa gayon, hindi lang cellphone lagi ang hawak nila. No? Matutunan nila na humawak ng libro no, na maganda yung laman. Now, tayo naman, so kung tayo po ay sanga, then dadaloy nga yung source. No? So una ma-realize mo no, na nangangailangan ka. Nangangailangan ka kasi sanga ka di ba? Kailangan mo ng kalakasan. No? Kailangan mo ng makakapagpalakas sa'yo, no, ng dadaloy sa buhay mo. No? So, pag nakita mo yung pangangailangan na yan, na kailangan mo pa rin matuto, no, kailangan mo lumago, no, kailangan mo malaman ng mga mahalagang bagay no, sa buhay mo. So, pag nakita mo yan, no, then pipili ka ngayon ng pinagmumulan. Susunod niyo po ako. Maghahanap ka ng tamang sources sa buhay mo. Tamang sources sa buhay mo. Sige, hugutin mo na lang kaya baka nag-ano ulit. No? So, sino o ano yung sources ng buhay mo? Of course, aside from Christ, dapat si Jesus talaga ang unang source natin. We're always be connected to Jesus Christ. No? But aside from Jesus Christ, no, there are mediums, no? There are instruments no? that God is using for our lives. No? And choosing the right sources in our lives that will not help us. No? It will continue to destroy us. So, see the needs, no? See the need that you're a branch, then see the needs, no? To choose the right sources sa buhay mo. Meron ka bang tamang taong pinakikinggan sa buhay mo? Meron ka bang tamang channel na pinupuntahan? No? So, you need to choose the sources no? na gagamitin ng Panginoon para sa'yo. Okay? Para sa'yo. Okay? So, tanongin mo yung katabi mo, sino pinakikinggan mo, kapatid? Kamakailan, isa sa paborito kong writer, no? Na-confess. No? Na-confess siya na meron siyang affair, illicit affair with somebody. Matanda na siya. He's one of my favorite writers, especially about intimacy with God. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya, pero hindi ko alam kung alam niyo lahat. Pero it's been broadcast. No? Alam na alam yun. May libro ko niya, no? Isa yun sa paborito ko na binabasa. Pero umamin siya na meron siyang nakarelasyon, mahabang panahon, no? Maliban sa kanyang asawa. Wow, sabi ko, grabe. No? Kasi parang isang tinitingala ko na isang author no? Na talagang nagbigay kalakasan sa akin spiritually. No? Hindi ko alam, no? Yung panahon na nandun siya sa pagsusulat at binibili ang kanyang mga libro, meron pala siyang ginagawang kasalanan. No? So, ibig sabihin pa, yung sinulat niya, hindi ko nababasahin.
So, yun yung tinatanong ko di ba? Kasi if you're looking for right sources, no, ano yung may part niya, di ba? Kasi ganun pala yung buhay niya. See, it is not that easy, no, finding the right sources in our lives. No? Not everything in life is easy. No? Gen Z. Not everything in life is easy. No? Kailangan mo gumawa ng tamang desisyon, kailangan mo mamili, kailangan mo mag-ingat, no, sa buhay na ito, no, para sa sarili mong kalakasan, no, para sa sarili mong welfare, no, para sa sarili mong buhay. No? Mahalaga yun. No? Napakahalaga nun. So find the right source in your life. No? Huwag mo rin naman sabihin na hindi mo kailangan. Ano? Kasi sino magdi-disciple sa'yo? No? Sinong mag-aalaga sa'yo? No? Sinong magkukorek sa'yo? No? Magtutuwid ng buhay mo. Diba? At tutulong sa'yo. So kailangan mo yun sa buhay mo. Okay? So as a branch, we need the right sources, no, sa buhay natin. Sa buhay natin. Now, that leads us to Jesus Christ. No? That leads us to Jesus Christ. Can we have again that verse? No? Verse 5. No? Dapat yun ang idea natin. Di ba? Na ang buhay natin, nakaugtong kay Jesus. Si Jesus ay nakakakilos sa buhay natin, nananatili tayo sa Kanya, upang sa ngayon, makita natin ang magandang buhay, no, na nais ng Diyos para sa atin. Now, apart from Jesus Christ, no, and the right sources that He's using in our lives, so wala, mapapahamak po tayo. No? Hindi magiging maganda ang kakahinatnan ng buhay natin. No? Pagka hindi po si Jesus, no, ang pinagmumulan, no, ng dumadaloy sa buhay natin. Pero anong maganda rito? Kapag ka dumalo yun, no, bilang sanga, nananatili tayo kay Jesus, no, at sa mga ginagamit niya sa buhay natin, at dumadaloy, no, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, nagbubunga yun. Nagbubunga yun. No, kung minsan kasi, tinitingnan natin kaagad yung bunga. Yung bunga. Nakaka-inspire yun, di ba? Kasi pag nagtatanim ka, bago ka magtanim, alam mo na kung ano yung ibubunga ng itatanim mo eh. Tama ba? Kasi pag nagtanim ka, umaasa ka, no, na one day, pag inalagaan mo yung tanim mo, antayin mo yung bunga. Yung bunga. Pero yung proseso, kuminsan, yun yung mahirap. No? Yun yung mahirap. Okay. So kuminsan nakatingin tayo lagi sa bunga. No? Na gusto natin kaagad yung bunga. Pero yung proseso na kailangan natin pagdaanan, nalilimutan natin. Na dapat nakaduktong tayo doon sa puno, no? Para sa kayo dumaloy sa buhay natin, no? Para sa kayo mamunga tayo. Okay, merong proseso, no? Now, kung mainggit ka lang sa bunga ng iba, no, at hindi mo alam yung proseso, no, hindi mo mararanasan yung pamumunga. No? Kasi pwede kang pumitas ng bunga ng iba, pero mauubos yun. No? At saka po pwedeng hindi ka bigyan. Di ba? Pwede, no, na yung bunga ng iba ay sapat lang para sa kanila. Para sa buhay nila. No? So ikaw, inaasahan ka rin na mamumunga ka rin. No? Para sa iyo, para sa influensya na meron ka. No? So kaya kailangan ang bawat isa dumating sa punto ng pagmumunga. Nakuha niyo ako? So pakitanong sa katabi mo, namumunga ka na ba? Oops, walang shortcut ha? Yung pamumunga. No, pag shortcut yan, plastic yan. No? Katulad ng mga halaman natin sa harap. Walang bunga. At hindi kailan mamumunga. Hindi rin malalanta, no? Maganda. Pero hindi totoo. No? Hindi totoo. Pero hindi tayo plastic. Buhay tayo eh. No? So pag hindi ka nakaduktong doon sa source, no, mapapahama ka. No? Mapapahama ka. The bottom line. No? So kasi pag hindi ka nakaduktong, hindi ka namumunga, matutuyo ka, puputulin ka, tatapong ka, wala kang halaga. Di ba? That's the reality. No? Yun ang katotohanan. Proseso yun. No,
No? Pero pag nakaduktong ka, no, dadaloy sa'yo yung buhay, at sa pagdaloy ng buhay na yon, mamubunga ka. Now, saan ka nakatingin? Hindi sa bunga. Nakaka-inspire yun. No? Pero nakatingin ka sa source. Once you have the right source, and Jesus Christ is the source of your life, then there will be fruits. No? There will be fruits. The process, no, it might not be easy. It might not be easy, but just continue to be connected with the source. No? Then the fruits will come. The fruits will come. Amen? So, wag ka munang manghina, no, mapagod, pag wala pang bunga. Ang kailangan mong tingnan, am I connected to the source? No? If you are connected to the source, then there will be fruits. Mararanasan mo ang kalakasan, ang kagandahan, ang pagpapala ng buhay. No? Once you are connected to the right source. No? So the problem, no, is not bearing fruits. No? The problem is connecting with the right source. Okay? That is our problem. At saan nag-intervene ang kaaway? It's not in your fruits. Ang kaaway po is not after your fruits. No? It's after your source. Kasi alam niya, pag napigilan niya yung pagdaloy sa buhay mo, wala kang magiging bunga. Wala. I-enjoy mo na yung bunga ngayon. Di ba? I-enjoy mo ang buhay. Kaya nga, yun ang ginagawa ng kaaway sa atin. I-enjoy mo lang ang lahat ng yan. No? Bakit? Kasi wala yang pupuntahan. May katapusan yan. Walang dadaloy dyan. No? Matutuyo yan. No? Mabubulok yan. No? Pero, once you're connected to the right source, hindi ka maubusan. So, doon humahad lang ang kaaway sa source. No? Hindi sa bunga. No? Hindi sa bunga. So, pakisabi ulit sa katabi mo, isa kang sanga. No? So, sana matutunan natin yon, ano? Wow, isa akong sanga. Nakaduktong ba ako ngayon? No? Am I connected to Jesus Christ? No? You know what's the result of that? You will obey the Lord. No? Yun po yung obedience, no? Ang obedience is a manifestation, parang bunga ito, no, o resulta, na ikaw ay nakakonekta kay Jesus. No? Nakakonekta kay Jesus. Dahil ito ay isang patunay, ang pagsunod sa Diyos, no, ay isang patunay, nakakonekta ka kay Kristo. Pag ang ginagawa mo ay hindi kalooban ng Diyos, no, ibig sabihin, hindi ka nakakonekta. Okay, nasusunod na ako. Madaling malaman ko ang isang tao hindi nakakonekta. Tingnan mo yung pagsunod sa buhay niya. Pag ang ginagawa niya mali, no, ibig sabihin, he's not connected to the right source. Okay? Kasi resulta yun eh. No, pag ikaw ay nakakonekta kay Jesus, tama ang magiging pagtugon mo. Tama ang magiging buhay mo. Susunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi nakakonekta ka. Kaya madali po no, na makita no, ang kamalian sa buhay ng isang anak ng Diyos no, na gumagawa ng mali. Ibig sabihin, ibabalik mo lang siya sa tamang source. Okay? Ibabalik mo lang siya sa Panginoon. No? Dahil mali yung nakikita mo sa buhay niya. And that's how we do counseling. No? That's how we counsel no? Yung mga kapatid natin no? Pag nagkakamali. No? Kasi ang pagsunod sa Diyos ay resulta no? ng pagiging connected no? with the source. No? Okay, so susunod doon, automatic yun, you know, that we will obey the Lord once we are connected with Him. Yun yung patunay no, na nakakonekta ka kay Jesus. No, pag tama yung ginagawa mo. So, my next step for you this week, no? Next step, no? Gusto ko po na tingnan ninyo yung dumadaloy sa buhay ninyo. Identify the sources of your life this week. If that is the right source, then hayaan mo lang. If it is the wrong source, putulin mo. Pwede ba yun? Pwede po ba yun? Of course, it won't be easy, no?
to cut a source, no? Especially that if that makes you happy, that makes you, you know, significant, no? Parang pag nangyayari sa buhay mo yun, parang ang saya-saya mo, no? Pero if that is the wrong source, kailangan mong putulin yun. So, medyo mahirap yung assignment nyo ngayon. Last week, sabi ko lang, mag-spend ng isang oras, di ba? Sa ating Panginoon, just try to connect with Him, listen, pray, no? Sino na nakagawa noon? Meron man nakagawa noon? Amen. So that's the way I help you. No? That's the way I can help you. To give you steps, no? Every Sunday. So this step, no? Tutulungan ka to eliminate the wrong sources in your life. Do you want fruits? Gusto nyo ba ng bunga? Overflowing? You need the right sources. No? You need the right sources. Kung gusto nyo na makapamunga sa buhay. So without the right sources, wala kang bunga. Walang bunga. So start identifying who are the right sources. Didikit ako dito kay kapatid, no? Kasi napapayuhan ako ng tama, natutulungan ako, naiko-correct ako. No? A-attend ako, di ba, ng care group ko. Kasi no, pagsasama-sama namin, no, lumalakas ako. No? Magbabasa ako, no, ng Bible. No? Kasi natuturuan ako. So those are the right sources. No? The wrong sources, hindi mo na ako sasama to. Hindi mo na ako attend. Pare, pass muna ako. No? Those are the wrong sources, no? That we need to eliminate in our lives. No? May mga ganun na kailangan natin gawin, no? If we want to bear fruit. Hindi mo na ako manonood yan. No? O, hindi mo na ako sasama sa gimmick nyo. No? Okay? So, hindi ko kayo gusto kulungin, but gusto ko kayo mamunga. No, baka minsan kasi akala nyo kalayaan, no, ay kalayaan. Hindi. Baka akala natin kalayaan, no, ay bilangguan. Bilangguan. Para hindi tayo makapamunga. No? Yeah, you see the deception of the enemy? Kala mo malaya ka, nagagawa mo ang gusto mo lahat. No? Pero actually, nakabilanggo ka. No? Nakabilanggo ka. Sige, tayo